Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion. Sa Book of Levitico, chapter 9, ang napunta pong verse sa akin is verse 1 to 4. So, basahin po natin. Ang handog ni Aaron. Na ikawalong araw, pinatawag ni Moises si Aaron at ang kanyang mga anak at ang mga pinuno ng Israel. Sinabi niya kay Aaron, kumuha ka ng isang batang turo at isang lalaking tupa na walang kapintasan at ihandog mo kay Yahweh. Ang unay handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ang ikalaway handog na susunugin. Sabihin mo naman sa bayang Israel na magdala sila ng isang lalaking kambing bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Magdala rin sila ng isang guya at isang batang tupa na parehong isang taong ang gulang at walang kapintasan bilang handog sa susunugin. Pagdalhin mo rin sila ng isang toro at isang lalaking tupa upang ihandog kay Yahweh bilang handog pangkapayapaan. Ihahandog nila ang lahat ng ito na may kasamang harinang hinaluan ng langis. Gawin ninyo ito sapagkat ngayon magpapakita sa inyo si Yahweh. Amen po. Leviticus chapter 9 verse 5 to 8. Dinala nga nila ang mga ito sa harap ng Tordang Tipanan. Ayon sa inutos ni Moises, nagtipon ang buong bayan sa harap ni Yahweh. Sinabi sa kanila ni Moises, ito ang utos ni Yahweh na dapat niyong tuparin upang mahayag sa inyo ang kaluluhatian niya. Kay Aaron naman sinabi ni Moises, lumapit ka sa altar at ialay mo ron ang handog mo para kapatawaran ng kasalanan at ang handog ng susunugin para sa iyo at iyong sambayahan. Dalhin mo rin ang handog ng mga tao upang sila'y matubos din sa kanilang kasalanan. Niya ang inuutos ni Yahweh. Lumapit si Aaron sa altar. Pinatay niya ang guya bilang handog sa altar. Pinatawaran ang kanyang kasalanan. Amen. Leviticus chapter 9 verse 9 to 12. Ang dugo nito'y dinala ng mga anak ni Aaron sa kanya. Inilubog naman niya sa dugo ang kanyang daliri at nilagyan ang mga sungay ng altar at binuhos sa paanan nito ang natira. Ngunit ang taba, mga bato at ang ibabang bahagi ng atay ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan ay sinunog niya sa altar. Gaya ng utos ni Yahweh, ang laman at balat nito ay sinunog naman niya sa labas ng kampo. Pinatay rin ni Aaron ang handog na susunugin. Binigay sa kanya ng kanyang mga anak ang dugo nito at ibinuhos sa paligid ng altar. Amen. Isang magandang hapon sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Levitico chapter 9 verses 13 to 16. Ibinigay din sa kanya ang kinatay na handog at kasama ng ulo'y sinunog niya ang mga ito sa altar. Hinugasan niya ang laman loob, ang mga hita at sinunog din sa altar, kasama ng iba pang bahagi ng handog na susunugin. Pagkatapos, inilapit sa kanya ang lalaking kambing at pinatay niya ito bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng buong sambayanan. Ang handog na susunugin ay inihandog din niya ayon sa utos. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Morning, tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Leviticus chapter 9 verses 17 to 20. Silat po ito ni Brian. For the meantime, tayo muna. Sabi dito, kumuha siya ng isang dakot na harina mula sa handog na pagkaing butil at sinunog ito sa altar kasama ng handog na sinusunog sa umaga. Sa kahuli-huli ay pinatay niya ang toro at ang lalaking tupa, ang handog ng mga tao para sa kapayapaan. Ang dugo nito ay dinala kay Aaron ng kaniyang mga anak at ito'y na may ibinuhos niya sa paligid
ng altar. Ang taba naman ng mga ito ang nasa buntod, ang bumabalot sa laman loob, mga bato at ang ibabang bahagi ng atay ay ipinatong niya sa mga dibdib ng mga handog. Pagkatapos, ang mga taba ay sinunog niya sa ibabaw ng altar. Purihin ang Diyos, kakabasa ng kanyang mga salita. Leviticus chapter 9 verse 21 to 24. And presented the breast and the right hand legs as the special gift to the Lord for the priest, as Moses had commanded. When Aaron had finished all the sacrifices, he raised his hands over the people and blessed them, and then stepped down. Moses and Aaron went into the tent of the Lord's presence, and when they came out, they blessed the people, and the dazzling light of the Lord's presence appeared to all the people. Suddenly, the Lord sent a fire, and it consumed the burnt offering in the pot parts on the altar. When the people saw it, they all shouted and bowed down with their faces to the ground. In Jesus' name, Amen po. Shalom.